Dahil sa ginagawang military operation ng Israel kontra Iran, mga tol, nagsalita si Prime Minister Netanyahu na maaring magdulot ng pagbagsak ng pamumuno o pamunuan sa Iran ang kanilang mga military actions sa yung mga ginawa nilang pag-atake. No, ang sabi nga rito mga kapatid mula rito sa balitang panonoorin natin, Israel maaring bumagsak ang rehimen ni Khamenei, mga tol. Yun ang sabi ni Netanyahu, mga tol. Bakit? At paano nila ito gagawin? No? Siguro dahil alam na rin nila kung ano ang kinaroroonan ni Khamenei, no? Siguro na lang, hudyat na lang mga tol ni Trump. No, kasi mga tol, kahit nasabihin nating Israel to, tas Amerika to, parang pa rin importante pa rin yung ni Trump yung go signal niya 'Di ba? Hindi pa rin pwedeng ang Israel kasi syempre makakalaban nila Amerika. Ayaw rin naman ata nila makalaban ng Amerika. Baka gusto nila ng rest back ng Amerika. So iniintay nila ang go signal ni Trump. Sabi nga ni Trump, 2 linggo binigyan niyang deadline para makapagpasya siya kung ano ang kanyang magiging partisipasyon. Siya ba'y sasali o siya ba ay makikipagnegosasyon? Di natin alam mga kapatid Pero eto, panoorin natin mula rito sa Net25. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na posibleng maging magresulta sa pagbagsak ng rehimen ni Khamenei sa Iran ang kanilang pag-atake sa nasabing bansa. המטרה הראשונית שלנו ininto ko na lang kasi para mabasa natin. Our primary objective is to stop the nuclear program and remove it as a threat. May nag-comment dito, bakit Iran lang daw ang bawal magkaroon ng nuclear weapon? No? Ayon dun sa mga napanood nating report, unlike kasi sa ibang bansa, like for example China, Russia, 'di ba? India, Pakistan, Amerika. No, bakit Iran hindi pwedeng magkaroon ng nuclear weapon? Kasi nangangamba silang gagamitin talaga ng Iran 'yan. 'Di ba? Yung iba kasi for deterrence ang purpose ng pagkakaroon nila ng nuclear weapon, deterrence. 'Di ba? Pamigil, nasalakayin sila, pamigil, nasugpuin sila. 'Di ba? Pero etong Iran, talagang may tendency na gamitin talaga nila, totohanin nila ang paggamit, mga tol. Yun yung sinasabi nila, kaya hindi pwedeng magmay-ari daw ang Iran ng ganitong klaseng sandata. Kasi sabi nga ng Israel yung pag-atake ng Iran sa mga ospital, yun daw ay isang indikasyon na talagang walang pakialam ang Iran. Ayon sa Israel, walang pakialam ang Iran sa civilian population. No? Talagang lilipulin kayo ng Iran pag sila nakahawak ng ganong klaseng sandata. Yun ay ayon sa kanila mga tol, no? Tuloy natin to. איום הגרעין, להסיר אותו ואנחנו בתהליך של הסרתו. הדבר השני, The second goal, ang kanilang pangalawang goal, is to halt the advancement of ballistic capabilities, also to remove it as a threat. זה להסיר את איום הטילים הבליסטיים, ואנחנו בתהליך של הסרתו. תוך כדי זה, In the process, it's clear the regime is destabilizing. ברור שהמשטר הזה מתערער, אנחנו פוגעים גם We're also hitting government-related targets and stress of power. במטרות שלטון, Centers of power. בסמלי שלטון. ראיתם את זה, תחנת השידור ועוד יש. You've seen this with the broadcast center, and there's more to come. עוד היד נטויה. אבל עניין של החלפת But the matter of regime change is first and foremost up to the Iranian people. השלטון או נפילת השלטון הזה, היא קודם כל העניין של There is no shortcut to that. העם האיראני. אין Therefore, I have not set it as an official or declared goal. תחליף לדבר הזה. ולכן אני לא הצגתי את זה כמטרה, זה יכול להיות תוצאה. It may be a result, but it is not an explicit objective of our operation. Pwedeng maging resulta, mga tol, yung pagkawala ni Khamenei, pero hindi daw yun yung pinaka-main objective ng kanilang operation. אבל זה לא מטרה מוצהרת או פורמלית שאנחנו נמצא. Sa isang televised interview, iginiit ni Netanyahu na hindi nila ito iniisip dahil ang kanilang inuuna ay masiguro na hindi mamamayagpag ang uranium enrichment program ng Tehran. Pangalawa rito ang pagpigil sa pag-usbong ng Iran bilang military power sa rehiyon.
Sa ilang okasyon, sinabi ni Netanyahu na hindi nila prioridad ang pagpapabagsak kay Khamenei bilang pinuno ng Iran, ngunit nakikita niya itong posibleng resulta ng kanilang gyera. Yun nga hindi yun yung kanilang primary objective ng operation nila. Hindi yun. Ang pinaka-target talaga nila is mapigilan yung pagkakaroon ng tag dito, nuclear weapon itong Iran. Tapos sirain yung mga missile facilities, mga missile capabilities ng Iran. Pero posibleng maging resulta lang ng kanilang ginagawang operation yung pagbagsak ng rehimen ni Khamenei. Sinuportahan naman ito ni Foreign Minister Gideon Saar na sinasabing mas importante sa kanya na makita ng international community ang bantang nire-representa ng Iran sa Middle East. During the last hours, I received So many phone calls for foreign ministers from all around the world condemning this crime. But it's just a demonstration because they are doing it time and again during all the last days. We are attacking military objectives, nuclear program objectives, ballistic missiles objectives, and they are targeting specifically and deliberately civilians. Yan malinaw naman sa kanya sinasabi itong mga nakaraan, itong nagsimula yung gulo, ang tinatarget daw nila mga military facilities, mga missile, ballistic missile, pero ang ganti daw ng Iran ay pinupunterya yung mga civilian. And this is exactly the place where the Iranian regime targeted a civilian hospital. This is clearly a war crime. Kahit kasi sa gera may rules di ba? Kahit sa gera may rules, merong hindi dapat madamay. Pero ang sabi nga dun sa isang report, baka pag sumali na ang Amerika is magdulot ito ng gera o labanang wala ng patakaran o wala ng rules. Mahirap yun mga tol. But it reflects the Iranian regime consistent strategy. They are deliberately targeting civilian population, civilian targets, civilians, children, elderly people. It is unacceptable. Sa kabila nito ay marihing pinipilit ni Israeli Defense Minister Israel Katz ang kahalagahan ng pagpaslang kay Khamenei bilang supreme leader sa kabila ng pagpapaigting ng pag-atake ng Iran sa kanilang bansa. Pero ito'y vinito pa, pinigilan pa ni Trump. שדיקטטור Yan basahin natin kasi hindi na siya English Iran sa kanilang bansa. I want to say that a dictator like Khamenei, sabing ganon, שדיקטטור who leads a country like Iran and has engraved on his flag the annihilation of the state of Israel, כמו חמינאי שעומד בראש מדינה כמו איראן this terrible goal of destroying Israel cannot continue to exist. וחרת על דגלו את השמדת מדינת ישראל, את המטרה I הנוראית הזאת compare this to that if during the terrible Holocaust, the state of Israel had existed. של השמדת ישראל, O parang yung panahon ni ni Hitler, galit din si Hitler sa mga Jews הוא לא יכול להמשיך ולהתקיים. אני משווה את זה לכך שאם בזמן השואה הנוראית הייתה קיימת מדינת ישראל וצבא ההגנה ישראל החזק היה קיים והיינו יודעים שאנחנו יכולים לשלוח את צה"ל לבונקר. Sabing ganun, we would have done it. We would have sent the IDF and pulled him out and eliminated him. היינו יודעים שאנחנו יכולים לשלוח את צה"ל לבונקר כדי And same with I see the situation that Khamenei is the modern Hitler. ללכוד את צורר היהודים היטלר כדי לסכל את התוכנית להשמדת היהודים שהוא הוביל, היינו עושים את זה ושולחים את צה"ל ושולפים אותו ומחסלים אותו. Sabi ganun, he has great ideological influence and he uses it and he says that he is in favor of destroying Israel. וכך בדיוק, רגע, And he uses all resources even at the expense of his own people
for the sake of the goal. וכך בדיוק בהתאמה. אני רואה את המצב שחמינאי הוא איש And we see today proof that he personally gives the order to shoot out hospitals. המודרני. אדם עומד עשרות שנים בראש מעצמה. יש לו השפעה אידיאולוגית רבה. והוא מפעיל אותה ואומר שהוא בעד השמדת ישראל. And shoot at residential buildings. והוא מפעיל את כל המשאבים גם על חשבון העם שלו. Here there is no statistical deviation that can be explained. למען המטרה. ואנחנו רואים היום הוכחה שהוא באופן אישי נותן הוראה לירות על בתי חולים ולירות על בנייני מגורים. כאן אין סטייה סטטיסטית שאפשר להסביר אותה. והוא רואה את זה כחלק מהמטרה של השמדת מדינת ישראל. האם הפלת השלטון הוא חלק ממטרת המלחמה שלכם? אנחנו קבענו We set the goals of the war to be removing nuclear and destruction and missile threats. Yun yung pinaka-goal ng kanilang operation. יעדי המלחמה להסיר איום גרעיני, איומי השמדה ולסכל את איומי הטילים. ובתוך הדבר הזה צה"ל הונחה ויודע שכדי להשיג את כלל המטרות, בהחלט האיש הזה הוא לא צריך להמשיך להתקיים. So alam daw ng IDF no na ang pinaka-goal ay para matapos itong sigalot na to at para mawakasan na itong labanan na to, kailangan daw hindi na magpatuloy pang mag-exist etong taong to, etong tinatawag nilang Supreme Leader. Anyway mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa pahayag ng Israel? No? Ano ang inyong komento? Comment na lang kayo sa ibaba mga tol. Maraming salamat hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.